Good morning po, Brother Melvin. Yeah. Sa pong magandang umaga po sa inyo pong lahat at sa patuloy nating pag-aaral ngayong pong umaga na ito ay pag-aaralan natin ng abundant mercy, masaganang awa ngayong April 22. Psalms 9 verse 10 ang ating pong pinaka main verse na pag-aaralan dito sa mga makalangit na dako. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at nagpapasalamat o Diyos sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin, kalakasan na kayo po ang siyang nagbigay, aming idinadalangin o Diyos, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga na ito, bigyan niyo po kami ng malawak na kaunawaan at aming manamnam ang mga mensahe niyo dito sa Psalms 9 verse 10. Salamat o Diyos sa pag-ibig niyo po sa amin at sa kasiguraduhan ng kaligtasan sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Walang hanggang awa o masaganang awa mga kapatid. At silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo sapagkat ikaw o Diyos ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. So sabi dito mga kapatid, sino daw po ang nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos? Ang mga nakakakilala sa ating pong tagapagligtas. Bakit? Bakit kailangan tayong magtiwala sa Panginoon? Dahil ang Panginoong Diyos ay hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Ang kanya pong awa ay walang hanggan, no? Yung mercy niya ay walang hanggan. Masagana, mga kapatid, abundant, napakadami ang kanya pong awa sa bawat isa sa atin. No? Kahit na paulit-ulit tayo nagkakasala, ang Diyos ay handang magpatawad kung tayo lumalapit sa kanya. Ganyan po yan, mga kapatid ko. Sabi dito, ang isang kaluluwang pinabayaan ng Diyos ay hindi kailanman madarama ang tulad ng naramdaman mo. Ating hindi kailanman mamahalin ang katotohanan at kaligtasan gaya ng pagmamahal mo rito. So dito po mga kapatid, ano? Ang isang kaluluwang pinabayaan ng Panginoong Diyos o hindi pinabayaan ng Diyos. Yan, ang kaluluwang hindi pinabayaan ng Diyos ay mararamdaman ang pagkaligtas, no? Hindi niya mamahalin ang katotohanan kapag hindi niya naramdaman yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Pero kung naramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos, ay siguradong hindi tayo hihiwalay sa Kanya. Merong isang kapatid tayo na talagang ramdam niya yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa Kanya. Na talagang kahit anong pagsubok ang dumating sa Kanya, hindi siya bibitaw. Yung kanyang asawa na nung bata pa sila mag-asawa, yung asawa niya na muntik nang mamatay ay pinagaling ng Panginoon. Naramdaman niya yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. At hanggang ngayon naglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Pero kahit na mamatayan tayo, mga kapatid, ng mahal sa buhay, ay ating pa rin paglingkuran ng Panginoong Diyos. Maramdaman pa rin natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos ay alam niya kung ano yung mas makabubuti sa bawat isa sa atin. Kaya nga, mga kapatid, ang isang taong nakaramdam ng pagmamahal ng Panginoong Diyos, kailanman ay hindi bibitaw sa Panginoong Diyos. Sabi dito, kung ang Espiritu ng Diyos ay tumigil sa pagsusumikap sa isang kaluluwa, ito ay naiwan sa isang walang malasakit na kalagayan. At sa lahat ng oras ay iniisip na siya ay nasa mabuting kalagayan. Kapag ka ang Panginoong Diyos ay tumigil na sa paggabay sa isang tao o sa isang kaluluwa, ang dahilan nun mga kapatid, dahil yung tao na yun ay nagmatigas ang kanyang puso. No? Hindi nakinig sa Panginoong Diyos. Yun ang ibig sabihin. Dahil kung siya ay nakinig sa Panginoong Diyos at siya ay lumapit sa Panginoon, ay tawag dito, hindi siya pababayaan ng Panginoong Diyos. Di ba? Hindi siya titigilan ng Panginoon. Pero kung ang tao nagmatigas, katulad ni Pharaoh, nagmatigas sa Panginoon, no, tumigas yung kanyang puso, talagang tinigilan siya ng Panginoon na gabayan. So ganyan po mga kapatid. Kaya kung gusto po natin na patuloy na gabayan, himukin ng Panginoong Diyos, huwag nating pagmamatigasin ang ating pong mga puso. Sabi dito, huwag mong bigyang kasiyahan ang kaaway kahit kaunti sa pamamagitan ng pagdududa at pagtatapon ng iyong pagtitiwala.
Sabi po dito, paano natutuwa yung kaaway? Kapag nagdududa tayo sa Panginoong Diyos at itinatapon natin yung pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos. Napakalinaw dito mga kapatid. Kaya ako gusto ko maging malungkot yung kaaway. Bakit? Para lalo ako magtiwala sa Panginoon at mawala yung pagdududa. Pero kung nagdududa pala tayo at nawawala yung pagtitiwala natin, nalulungkot ang Panginoong Diyos at sumasaya ang kaaway. Wag na wag ganun mga kapatid. Wag nating hayaan na ang kaaway ay sumaya at lumungkot ang Panginoong Diyos dahil nagdududa tayo sa ating pong tagapagligtas. O sabi po dito, sabi ng anghel, hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang bayan kahit na sila ay nagkamali. Katulad sa bayan ng Israel, hindi sila iniwan ng Panginoong Diyos kahit na nagkamali sila. Hindi sila tumalikod sa kanila na may galit para sa anumang kaunting bagay. Kung di sila ay magkasala, mayroon silang isang tagapagtanggol sa Ama, si Kristo Jesus na matuwid. Ang matuwid, ang sabi po dito mga kapatid. Si Kristo Jesus ang matuwid. Na ang katwiran ng Panginoon ay ibinibihis sa atin ng mga nanampalataya sa Kanya. Kaya dito po mga kapatid ko, no? Ang Panginoong Diyos hindi matampuhin. Na nagkasala ka lang ng kaunti ay iiwan ka na ng Panginoong Diyos. Hindi ganun mga kapatid. Katulad sa bayan ng Israel, makita niyo po doon yung pagtsatsaga ng ating Panginoong Diyos. Paulit-ulit mga kapatid, paulit-ulit. Hmm. Hanggang sa yung leader na nila yung bumigay, mga kapatid ko, si Moises. Ano? Pero ang Diyos naging mapagpatawad pa rin kay Moises. Pinakita pa rin kay Moses yung umpong Kanaan, yung promised land. Pero si Caleb at Joshua lang yung nakarating, yung dalawang kabataan lang ang nakarating sa promised land. Dahil yung mga matatanda ay mga reklamador at mga makasalanan, no? Nawala yung pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Bakit ganoon, ano? Kung kailan tumatanda tsaka nagiging mareklamo. Oh. Kaya tuloy yung mga kabataan yung nakarating sa promised land at naiwan yung mga matatanda doon sa wilderness. Yun na nakakalungkot doon. Pero dito mga kapatid ko, isa lang ang ina-assure sa atin. Gaano man tayo matigas ang ulo, gaano man tayo pabalikwas ng pabalikwas sa Panginoon, nagdududa at nawawala yung pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ang Diyos, hindi tayo tinatalikuran. Hindi tayo hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Ang tagapagtanggol na ito ay nakikiusap para sa mga makasalanan at tinatanggap ng Ama ang kanyang panalangin. Tignan niyo po mga kapatid. So sino po ang ating tagapagtanggol? Si Jesus Christ. Uh, kung nagtitiwala tayo sa Kanya, kung nananampalataya tayo sa Kanya, kung mananalangin tayo sa ating Panginoong Diyos, sasabihin ng Ama itong tao na ito na makasalanan, pinatawad sa pamamagitan ni Jesus. Kaya tayo ay tinatanggap ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sabi pa dito, hindi niya tinatalikuran ang kahilingan ng kanyang minamahal na anak. Siya na nagmamahal sa iyo ng labis na nag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa iyo ay hindi ka tatalikuran at bababayaan malibang kung sinasadya mong iwan siya upang paglingkuran ang mundo at si Satanas. Yan mga kapatid ko, yan ay napakalinaw. Ang ating Panginoong Diyos kailanman hindi tayo tatalikuran. Si Jesus na ating tagapagtanggol ay hindi tayo tatalikuran kahit kailanman. No? Pero, ang sabi dito, pero may maliban mga kapatid. Malibang sinasadya mo na natalikuran ang Panginoon, paglingkuran ang mundo at si Satanas ay doon na. Ano? Talagang wala na magagawa ang Panginoong Hesus sa iyo kapag kaganyan. Kaya kailangan, kahit na nagkakasala ka sa Panginoon, lumalapit ka pa rin sa Panginoong Diyos. No? Huwag mong sasadyain na ikaw ay naglingkod na sa mundo at kay Satanas. No? At hindi ka na nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Ay sigurado ka, wala na. Pag mamatigasin na yung puso, ibig sabihin, lalayuan ka na ng Panginoong Diyos. Iiwan ka na ng Panginoon. Pero hindi basta-basta mga kapatid. Hindi tayo basta-bastang iiwan ng ating Panginoong Diyos. Yun na nga lang, unless na lang talaga na ikaw ay sinadya mo maglingkod kay Satanas. Kaya yung mga satanista ay wala na yung mga kapatid. No? Biro mo, reliyon nila satanista.
O hindi na yun, gano'n. Talagang sinadya ng talikuran ang Panginoong Diyos. At hindi na naglingkod sa Panginoong Diyos. Sinadya na pumunta kay Satanas. Wala na yun mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid, kung makakaasa tayo, kung ganyan lang yung pagkakasala natin, kung ganito lang yung pagkakamali natin, lumapit tayo sa Panginoon, maning-mani yan, walang-wala yan. Talagang tayo ay yayakapin at tatanggapin muli ng ating Panginoon. Sabi pa dito, gustong-gusto ni Jesus na lumapit ka sa Kanya, ano man ang iyong kalagayan. Walang pag-asa at walang kakayahan. Yan ang gusto ng Panginoon eh. At ilagak ang iyong sarili sa Kanyang masaganang awa at maniwalang tatanggapin ka niya kahit na ano pa ang iyong kalagayan. Yan mga kapatid ko, no? Kahit ano pa ang iyong kalagayan, ay tatanggapin tayo ng ating pong Panginoong Diyos. Kahit ano pa ang ating kalagayan. Basta nagtitiwala tayo at masaya tayong lumalapit sa ating tagapagligtas. Naninirahan ka sa madilim na bahagi. Dapat mong baguhin ang iyong isip. At sa halip na isipin sa lahat ng oras ang galit ng Diyos, isipin mo ang kanyang masaganang awa, ang kanyang kagandahang loob na iligtas ang mga kawawang makasalanan. At pagkatapos ay maniwala na siya ay nagliligtas sa iyo. Yan. Ito po, no? Ano po ang dapat nating gawin? Kapag nanirahan tayo sa kadiliman, dapat nating baguhin ang ating isip. Oh, at sabi dito, tayo ay magbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Humingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Sumampalataya sa Panginoong Diyos na siyang ating tagapagligtas. Kapag tayo ay nasa kadiliman, mga kapatid, handang magpatawad ang Panginoong Diyos at hindi tayo tatanggihan ng ating tagapagligtas. Dapat mo na sa pangalan ng Diyos ay sirain ang pambibighaning ito na nasa iyo. Dapat kang sumigaw, naniniwala ako. I believe. Yan. Sabi pa dito mga kapatid, pinanatili ni Jesus ang iyong pangalan sa kanyang baluti at nagsusumamo para sa iyo sa harapan ng kanyang Ama. Aba, matindi ano. At kung ang iyong mga mata ay nakatingin, ay makikita mo ang mga anghel ng langit na naglilingkod sa iyo, na lumilipad at nagtataboy sa mga masamang anghel upang hindi sila lubos na makapanglipod. So dito po, mga kapatid, kung talagang lumalapit tayo sa Panginoon, nangahawak tayo sa Panginoong Diyos, ano man yung ating pagkakamali at pagkakasala, tayo ay handang patawarin ng Panginoon. At tayo ay isinusumamo yung ating pangalan doon sa Ama, mga kapatid. So ganyan po mga kapatid ko, no? Nagsusumamo ang ating Panginoong Hesus para sa bawat isa sa atin. At sabi dito, yung mga anghel, itinatabo yung masamang anghel na gusto tayong dayain. Gusto tayong dayain, gusto tayong mawala. Tinataboy ng mga anghel ng Panginoong Diyos. Yung mga anghel ni Satanas. So ganyan tayo pinoproteksyonan ng Panginoon. Tinatawagan ka ng Diyos na maniwala, pakinggan ng kanyang tinig, itigil ang pagsasalita ng puot ng Diyos at pag-usapan ng kanyang habag at kanyang masaganang awa. Si Jesus ay nakaupo bilang isang tagapagdalisay at tagapaglinis ng pilak. Napakaganda nito, no? Yung masaganang awa ng Panginoon ang ating laging pag-usapan. No, hindi yung galit ng Panginoon. Yung puot ng Panginoong Diyos kasi, para lang yun kay Satanas at sa mga tagasunod ni Satanas. Pero ang Panginoong Diyos ay malawak yung kanyang habag. Yung puot ng Panginoon, ano lang yan? 5% lang yan. Pero yung kanyang habag, yung kanyang awa, ay malaking porsyento, bahagi ng kanyang karakter. Kaya ganyan po mga kapatid. Yung pagkapuot ng Panginoon, minsan lang yan. Strange nga yan eh. Sabi dun sa aklat ng Isaiah, sa aklat ng Revelation, sa aklat ng Malakay. No, mga kapatid, strange things nga yan eh. No, hindi yan yung kinaugalian ng Panginoon na manunog ng mga nilalang na nagkasala sa kanya dahil ang kanyang karakter talaga ay patawarin ang mga mga makasalanan na nananampalataya sa kanya. Si Jesus ay nakaupo bilang isang tagapagdalisay at tagapaglinis ng pilak.
So dito po mga kapatid, tayo dinadalisay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang awa ng Panginoon ay malawak, pero wag nating aabusuhin. No? Masagana ang awa ng Panginoon, pero wag nating aabusuhin mga kapatid. Nasasadyain mong pumunta kay Satanas. Alam na alam yan ng ating tagapagligtas. Kaya sa umaga po na ito, sabi dito, look up, believe, and you shall see of the salvation of God. Yan, tumingin sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon na siya ang ating tagapagligtas. Ang panalangin na talagang dinidinig ng Panginoon na mabilis, one click mga kapatid, yung paghingi natin ng tawad, yung paghingi natin ng kaligtasan sa ating pong tagapagligtas. Ngayon ang inaabangan natin yung glorification, yung pagbibigay ng kalwalatian ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon nandito tayo sa lupa, we are justified every day. We are sanctified every day. Inababanal tayo ng Panginoon, inaaring ganap tayo ng ating Panginoong Diyos palagi. Dahil ang kanyang awa ay masagana. Ang kanyang awa ay walang hanggan. Silang nakakakilala ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo sapagkat ikaw, O Panginoon, ay hindi nagpabaya sa mga naghahanap sa iyo. Opo mga kapatid, kapag hinahanap natin ang Panginoong Diyos, masusumpungan natin siya. Sabi nga ng banal na kasulatan, hanapin natin siya habang siya'y malapit at madaling mahanap. Dahil sa oras na hanapin natin siya at close probation na, hindi na natin makikita ang Panginoon. Kung sasabihin mo, ay sa susunod na ako hingi ng tawad sa Panginoong Diyos, ay susunod na ako mananampalataya sa Panginoong Diyos, huli na yun mga kapatid. Huli na ang lahat. Kaya habang malapit pa, habang nariyan ang Panginoon, tumawag tayo sa Kanya. Habang hindi pa huli ang lahat. Na magtiwala sa ating pong tagapagligtas. Ayan po ang ating devotional ngayong umaga sa mga makalangit na dako. Isama natin sa panalangin ang anak ni Brother Mariano at ni Sister Eleonora na nasa Doctor's Hospital. Isama natin sa panalangin na gumaling dahil may fracture nga yung bungo at saka yung sa paa na aksidente po kasi sa motor. So isama natin sa panalangin. Pagalingin ng Panginoon at patatagin ng kanilang pananampalataya ang Mariano family. So God bless po sa inyo pong lahat at ibalik na natin kay Brother Melvin ng pagkakataon. Ang ating mga prayer requests ay ilagay po natin dyan. At binabati nga po pala nating happy anniversary ang mga magulang ni Karin. Ayan. Ang Magro. Ayan. Ang Magro family, isama natin sa panalangin na patuloy na pagyamanin ng kanilang pagmamahalan. Si Mama Let at si Tatay Edgar, yan. Sa kanilang anniversary ngayong week na ito. So God bless po mga kapatid at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Brother Melvin?
Amen. Huwag mag-alala. Sabi sa awit dahil buhay mo'y mahalaga. Nabuhay si Jesus para di tayo malumbay. Kaya napakaganda ng mensahe ng awit na yan. Kaya sabi huwag tayo mag-alala at huwag tayo magduda. Dahil ang may pagdududa ay nagpapasaya sa kaaway. Grabe, no? Pagka pala tayo nagdududa, napapasaya natin yung kaaway. So mga kapatid, huwag tayo magdududa para hindi sumaya yung kaaway. Pag kasi sumasaya yung kaaway, nagiging best friend natin siya, di ba? So patuloy natin pagtiwalaan ng Panginoon. Huwag tayo mag-alala at mahalaga ang buhay natin sa Kanya at punong-puno ng awa ang Panginoon. Abundant mercy. So, kung siya ay punong-puno ng awa, ay hindi na dapat natin hilingin sa Diyos na maawa sila sa atin dahil siya talaga ay naaawa. Kung hindi man natin hilingin. So dahil ang kanyang awa ay tunay na masagana, marami, hindi nauubos yan. So saan tayo dapat mag-focus? Tumingin lang tayo kay Jesus halip na sa ating problema. Oh yes, mahirap magkaroon ng mabigat na problema at lalo na ang karamdaman, pero pag yan ang tinignan natin, wala tayong magagawa. Ang dapat palang gawin ay tumingin lang kay Jesus, magtiwala sa Kanya at patuloy natin gawin ang Kanyang kalooban at sigurado bawas ang stress. No more stress, no more fear, sabi nga. Teka lang, nawala, nahating ako, hindi tumuloy. So no more stress, no more fear. Pagka tayo nagtiwala sa Kanya, tumingin sa Kanya, ano mangyayari? Just relax, enjoy. Ang alin ang i-enjoy natin, yung one day at a time na binibigay niya sa atin, nakasama natin siya. Kaya praise the Lord. Patuloy na pag-asa ang ating naranasan sa Kanya sa araw-araw. Ang isang taong nagmamahal sa Diyos, kailanman ay hindi bibitaw ang Diyos sa Kanya. Hindi tayo bibitawan ng Diyos, kaya tayo bibitawan pagka na natin siya pinagkakatiwalaan. Pero bitawan man tayo, nakasunod pa rin yan sa atin. Baka mag-U-turn tayo, di ba? So yung U-turn na yan, palagi ko na iisip. Kasi lahat naman makasalanan. Kaya, pero lahat pwede mag-U-turn. So yan ang ating lesson na napag-aralan sa umaga ngayon. At tunay na tayo ay na-bless sa umaga na ito. Sama natin sa panalangin si Kimberly. Kaya na siya po ay bagong baptize nung Sabado lang. Tapos sinusubok siya ng kaaway. Terminate siya ng amo niya sa work. Kabayan, ipag-pray natin si Kimberly na mabawasan ang kanyang lungkot. Ipanalangin natin yung bagong trabaho na nararapat sa kanya, or yung amo niya ay maayos ang kanilang maging usapan. Kasama rin po sa prayer ang apo ko. Napakapayat na niya at nagkasakit pa sa pagtatrabaho sa bakahan. Horses at piggery ang course niya sa mga animal. At si Sister Peachy ay in pain na naman. Maraming salamat daw po sa prayers ninyo. Sige po, sama ulit natin patuloy si Sister Peachy at saka yung kanyang apo, nila Sister Nipa. Prayer din po kay Judeline Ferolino na nasa ospital dito sa Hong Kong, kagalingan at pinansyal na provision, at gayon din ang haplusin ng awa ang kanyang amo na suportahan siya sa kanyang papapagamot. Sige po, naway gumaan ng puso ng kanyang amo, at bigyan siya ng financial support. Spiritual guidance kay Vine Ingrid and Clorilyn Abesilias. Sige po. Healing din po kay Divina Rodrigueza
Ang name po ng apo ko na may sakit ay si John Paul Acuevas. Sige po, ito yung nasa bakahan na po. John Paul Acuevas. Okay po. Tayo ay ala na siguro. Teka lang, tinong lahat taas ha. Wala na. Sige po, let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa umaga na ito na muli nyo kaming binigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa at panibagong umaga na nagmumula po sa inyo ang mga pangako, blessings at comfort na aming nadarama. Salamat sa assurance na kami ay magtiwala sa inyo at kami hindi nyo iiwanan at palagi nyo kaming hawakan at sasamahan sa aming mga madidilim na lakad. At naway patuloy kami magtiwala sa inyo na hindi kami magduda kailanman, sapagkat ito ay naunawaan namin na ikatutuwa ng kaaway. O Diyos, nais namin na patuloy na tumingin lamang sa inyo, ngunit sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, problema araw-araw, minsan kami ay napapalihis ng tingin. Samahan po kami ng Holy Spirit na patuloy lamang magtiwala sa inyo at enjoy lamang namin ng one day at a time na inyo binibigay sa amin na pag-asa, panibagong buhay at panibagong paghihintay at pananabik sa inyong nalalapit na pagdating. Salamat po sa mga lesson sa bawat umaga. Patuloy na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng pasasalamat sa anniversary ng mga parents ni Ma'am Karin na sina Mama Let at si Tatay Edgar. Patuloy niyo po silang samahan sa kanila pang mga susunod na mga araw, linggo, buwan at mga taon ng kanilang anibersaryo, na anuman ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay, kayo ang kanilang tingnan, makita nila ang kanyang mga blessings sa kanilang buhay at kanilang pamilya, at patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya at nagtitiwala po sa inyo. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Kimberly. Siya po ay bagong baptized nung Sabado lang, ngunit siya ay sinusubok ng kaaway sa mga panahon na ito. Siya po ay inalis sa trabaho ng kanyang amo, ngunit dalangin namin na naway sa kanilang muling pag-uusap ay maging maayos ang kanilang pag-uusap at bigyan siya ng pagkakataon ng pagtrabaho ulit at makapag lingkod din po naman sa inyo. At kung hindi man ay bigyan niya po siya ng kapalit na trabaho na nababagay po sa kanya, na kung saan hindi niya makakompromise ang kanyang pangako sa inyo na maglilingkod sa inyo sa kanyang buhay. Salamat din sa patuloy na pagtatapat sa kanya at pagbibigay ng mga pag-asa at pagtupad ng kanyang mga pangarap. Kasama po ninyo sa ilalakad at makikita ang liwanag na inyo ibinigay sa kanya, sa kanyang buhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Brother Ivan Mariano na siya na aksidente, at patuloy niya po siyang hipuin ng yung pagpagaling na kamay at patuloy na patatagin ng pananampalataya ng kanyang buong pamilya. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang may sakit na si John Paul Acuevas. Siya po ay namayat at sa kanyang pagtatrabaho doon sa bakahan. Ano man ang kanyang kalagayan sa mga panahon na ito, Ama, dalangin namin na siya po hipuin ninyo ng pagpagaling na kamay at patuloy siyang palakasin, ipanumbalik ang kanyang lakas hanggat maaari ay maiwasan ng mga ganitong problema sa kanyang kalusugan. At tulungan niya po siya, at alam namin na kayo ang pinakamarunong ng Diyos na magbibigay sa kanya ng kaalaman na makaiiwas sa mga ganitong mga problema. Dalangin din namin patuloy si Sister Peachy na siya ay may pain na naman na nararamdaman, at patuloy namin siya sinasama sa panalangin na alisin at bawasan ang kanyang sakit na nararamdaman, at patuloy na makita ang inyong pangako at pag-asa na binibigay sa kanya, at patuloy siya magtiwala po sa inyo. Amin din patuloy na dinadalangin ang iba pang mga pre-request ng mga kapatiran. Si Judeline Perolino, siya po ay nasa ospital sa Hong Kong sa mga panahon na ito. Kagalingan po ang aming dalangin sa kanya, at pinasyal na pangangailangan ay inyong ipagkaloob po sa kanya na wahipuin ang mga puso ng kanyang mga amo
na siya ay suportahan sa kanyang pagpapagamot sa ospital. Amin din patuloy natin na sinasama sa panalangin ng spiritual guidance kina Vine Ingrid at kina Cloreline Abesilias. Alam namin na itong dalawa na ito ay minsan ay nakilala kayo, naway patuloy niyo siyang samahan, na patuloy na makomunik po sa inyo upang sa ganun sila hindi mahirapan sa kanilang mga paghakbang sa madilim na lugar na ito na aming pamumuhay. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang kagalingan kay Divina Rodrigueza. Siya po ay patuloy na nasa banig ng karamdaman at na kanyang hinihiling na sa bawat araw na kanyang paggising sa umaga ay makita niya palagi yung liwanag na nagmumula sa inyong pag-asa na inyong binibigay sa kanya, at higit sa lahat makita niya yung kabutihan at may pagmalaki niya sa iba na siya ay inyong Diyos na tagapagligtas, at makamit niya ang tagumpay na kanyang hinihingi. Kasapiling po ninyo sa kanyang pamumuhay araw-araw, pagaanin po ang kanyang kalooban at makita ang liwanag sa kanyang mukha at makita at patuloy na magtiwala sa inyo habang siya ay nabubuhay dito sa lupa. Patuloy po namin sinasama sa panalangin na iba pang mga prayer request ng kapatiran na patuloy na nasa banig ng karamdaman, ay patuloy namin sinasama sa panalangin. At ang mga gawain sa aming nasasakupan ay patuloy namin sinasama sa panalangin, lalo higit ang aming district family camp sa darating na Biyernes, Sabado at Linggo. Bigyan niyo po kami, Ama, na marunong na pagdedesisyon, or bigyan niyo kami ng magandang kapanahunan upang kami ay hindi mahirapan sa aming gagawing camping. Naway bigyan kami ng pabor ng magandang weather, hindi masyado mainit, para matapos namin isang magandang programa na ito na inyo pong ibinigay sa amin. Amin itong patuloy na dinadalangin ng mga Bible students, mga bagong baptized sa aming nasasakupan, na patuloy sila maging matatag sa pananampalataya sa tulong po ninyo. Ganyan din ang sa Leonardo at Kawayan Bugtong Church, ang mga kapatiran dito ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Ganyan din ang pang mga kapatiran na aming dinadalangin na may mga karamdaman, sina Estrella Carcasin, si Feli Domingo Gutcheco, Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna Cabietes, Brother Monty Cabietes, kaya din si Brother Charles Eric Melegrito, at ang kanyang ina na Sister Alice Melegrito, sina Sister Ana Manuel, Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbito, Marie Chris Balbito, si Pastor James Lotila, yung apo ni Nanay Fina, ganyan din si Christopher Omali Gutierrez, ang tatay ni Brother Danred, si Ate G. Tenyo Reyes, at si Sister Ana Rosbel Tolentino. Kasama na rin ang Good Health sa pamilya ni Medin Peligro Cotao na sinahara and Cory. Good Health din ang dalangin namin sa pamilya na lahat ng narito ngayon sa aming live. Patuloy nyo kami ingatan sa buong maghapon. At sa family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, kasama na siya na Tito Salvado and Janet Salvado, kanyang buong pamilya, Rona, LG and Robert. Kasama na rin si ang buong Hunsya family, Acuevas family, at Alcosaba family, si Sarah Joy Valencia nagtatrabaho sa ibang bansa, si Brother Rudy Masiklat at iba pang mga aming kapatiran na ang trabaho ay nasa ibang bansa. Patuloy niyo po silang samahan sa araw-araw. Kasama din namin sa panalangin ng tatay ni Sister Joy Valencia na maging safe sa kanyang araw-araw na pamumuhay doon. Naway magkaroon ng magandang pabor ang kanyang problema sa mga panahon na ito, at makita niya kayo na kanyang gabay sa kanyang buhay sa araw-araw. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ng kalakasan at recovery ng mga sumusunod, si Pastor Alex Rigor, kalakasan din, Kuya Bobby, lalo higit si Ate Lorna, at si Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila, kasama rin si Erica Eli Santos Rivera, si Sister Melo Gentibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, ang parents na Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ting Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Chin Jin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin
Brother Munti Camboa, si Dayan, at si Marilita, si Sister Pichi, Renato Santos, Romnick, Olivia Veronica, at Rebecca Francisco, Precious Kabasog, si Princess Jurquina, si RC, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Ginette Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na ito. Karamihan sa amin ay may mga malubha pa rin karamdaman, ngunit lahat kami patuloy po nagtitiwala sa inyong kabutihan at pangako na hindi mapapako. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Dalangin po namin ay pagkaloob niyo ito sa amin, hindi sa aming kagustuhan, bagkus sa inyong kalooban. Patawad po kung yung man ay nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na nagsishare at kasama natin sa live ngayong umaga na ito. At happy anniversary din kay Sister Marites at Brother Artemio Loreto. Ayan, ano po, dalawang may anniversary ngayon, ano? At ang anniversary ay isang napakahalagang pagdiriwang. Ayan, ano po. Dahil pinagkaisa tayo ng Panginoon at hanggang ngayon kasama natin ng Panginoon sa araw ng ating anniversary. Ayan na po. At yan, salamat sa mga kasama natin na nalangin, kasama sa lahat ng mga nagsishare. At salamat din sa mga nandiyan sa background na patuloy na nakikinig. At sa mga hindi ko nabati kanina, good morning sa inyo lahat. Sister Isa Irelia. At sino pa? Wala na. Halos lahat naman ay nandito na kanina. At yung mga Kuya Narsing, yan, si Sister Janet Katmaitan, patuloy natin kasama. Si Kuya Monching, andyan din, ano po, at Sister Shirley, Brother Roy, Elijah Sabat, good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga nandyan sa background, magandang umaga po, at patuloy tayong tumutok sa bawat umaga, magkaroon tayo ng connection sa Panginoon sa bawat umaga, at tayo ay ma-remind sa ating pagkakalimot, magising sa ating pagkakatulog, at ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa mga kapatid. Of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.